Nagsisimula ang kwentong ito sa ating bida na si Tepe Arima na tinapos ang kanyang pagsasanay sa espada bago tumuloy sa pagkain kasama ang kanyang pamilya. Nakita namin na may magandang relasyon sa kanila si Tepe. Sa mga balita sa telebisyon may mga ulat ng maraming pag-atake sa mga tao lalo na ang pag-target sa mayayamang matataas na uri na may kinalaman sa mga magulang ni Tepe. Tinanong nila siya kung ano ang magiging reaksyon niya sa ganoong sitwasyon kung saan sinabi ni Tepe na mag-iisip siya ng isang bagay kapag nangyari ito. Naghahanda si Tepe na pumasok sa paaralan ngunit nalaman namin na ito ay isang alaala lamang dahil ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente. 2 buwan na ang lumipas at nakita namin si Tepe sa sementeryo na aalala ang kanyang mga magulang at binanggit na pupunta siya upang makita si Aisin, isang taong gustong umampon sa kanya. Biglang may nakita kaming karwahe na dumaan tumataka sa ilang tao sakay ng jeep. Sa madaling sabi ni Tepe kung ano ang gagawin ngunit sa huli ay nagpasya siyang tumulong na inaalala ang lahat ng balita ng mga taong inaatake. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at tumakbo pagkatapos ng karwahe upang tingnan kung maaari siyang tumulong. Sa karwahe may isang binibini na may kulay rosas na buhok at ang kanyang mayordoma na nagmamaneho na nalaman namin ay nagngangalang Alfred. Hindi inaasahang nagpakilala si Tepe na ikinalito ng lahat ngunit mabilis na nag-ayos upang subukang sumakay sa jeep na iniwasan ang mga suntok ng umaatake. Kahit papaano sumakay si Tepe sa jeep nakatawag pansin sa kanyang sarili. Bumunot ng baril ang mga kontrabida, binaril muna ang karwahe at pagkatapos ay tinutukan si Tepe. Umalis si Alfred sa karwahe upang tulungan si Tepe na iniwang mahina ang dalaga dahilan upang mawala ng kontrol ang karwahe. Nakita ito ni Tepe at tumalon sa karwahe upang iligtas siya ngunit bumagsak ito at pareho si Tepe at ang binibini. Himala pareho silang hindi nasaktan at si Tepe ang unang nagising. Mabilis niyang sinuri ang paligid at napagtantong nasa dibdib ng dalaga ang kanyang kamay. Nagising siya, nagulat si Tepe. Dito namin nalaman na ang binibini ay pinangalan ng Charlotte Hazelrink na nagsasabing siya ay isang prinsesa na mahirap paniwalaan ni Tepe. Panunukso ni Charlotte si Tepe, pabirong sinabing nasa first name term sila dahil kulang siya sa taktika kung paano tretuhin ang isang babae. Bumalik sa kalsada kung saan sila nahulog, kinuha ni Tepe ang kanyang motorsiklo at sinamahan si Charlotte. Kinuha na ni Alfred ang mga kabayo at nagdala ng limousine. Sinabi ni Charlotte kay Tepe na dito sila naghihiwalay dahil maraming problema ang makikita sa isang karaniwang tao. Umalis siya, nagpaalam kay Tepe na may halik sa pisngi. Pagkatapos ng mahalagang sandali dumating si Tepe sa isang marangyang gusali upang hanapin si Ishan. Dito natin nalaman na si Ishan ay si Ishan Arima, ang negosyante at lolo ni Tepe na hindi gaanong alam ni Tepe. Biglang binago ni Tepe ang paksa, nagtanong tungkol sa kanyang mga magulang at kung namatay ba talaga sila sa isang aksidente kung saan kinumpirma ng kanyang lolo na sila talaga ang pinatay. Si Ishan sa kanyang karanasan ay nagpapayo kay Tepe kung paano haharapin ang mga bagay-bagay at hindi nagagabayan ng puot at paghihiganti sa murang edad. Nang tanungin kung bakit siya ay napakarumi at bogbog, binanggit ni Tepe ang pagliligtas ng isang tao sa daan. Imbes na magalit, natuwa ang lolo niya dahil tama ang ginawa ni Tepe. Kaya dapat ipagmalaki niya iyon. Sa isang party na inorganisa ng kanyang lolo, namangha si Tepe nang ipakilala siya at idineklara ang kahalili ng negosyo na ikinagulat ng lahat kabilang ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Isha na ganyan ang pananamit ni Tepe dahil may niligtas siya. Nang tanungin kung sino ang kanyang niligtas, sinabi ni Tepe ang pangalan ni Charlotte na ikinagulat ng lahat kasama ang kanyang lolo dahil isang ang prinsesa si Charlotte na kinumpirma rin ni Tepe na ikinagulat niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng pahinga sa party, hinarap ni Tepe ang kanyang lolo, sinabing pumayag lamang siya na ampunan upang maghayganti para sa kanyang mga magulang. Sinabihan siya ng kanyang lolo na kung iyon ang gusto niya magagawa niya ito. Dahil ang kanyang ina ang nararapat na tagapagmana at bilang kanyang anak si Tepe ang susunod sa linya. Ang kanyang lolo ay nagtapos sa pagsasabi na si Tepe ay dapat gumawa ng mga kaalyado sa lahat ng mga gastos. Bumalik sa party, sinalubong si Tepe ng maraming tao na interesado lang samantalahin siya. Gayunpaman tinulungan ng isang lalaking nagngangalang Vincent Van Hassen si Tepe na makapagpahinga. Ipinakilala ni Vincent ang kanyang anak si Maria Van Hassen, isang batang babae, at binanggit ang kanyang kapatid na babae na wala sa party. Binigyan ni Vincent si Tepe ng ilang payo at pagkatapos ay umalis na nagpapahintulot sa mga tao na palibutan si Tepe. Pagkatapos ng mabigat na engkwentro, umalis si Tepe at nakilala ang isang maid na nagngangalang Yu Fujikure.
Nagulat si Teppei dahil hindi pa siya nakakita ng totoong maid. Sa kanilang pag-uusap napansin ni Teppei ang mga sulyap ng isang bagay na may kintab sa di kalayuan. Natuklasan niya ang isang taong nagsasanay sa espada na ikinatutuwa niya dahil siya mismo ay isang eskrimador. Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at tinungo ang lugar ng pagsasanay. Sa lugar ng pagsasanay nakatagpo siya ng isang bihasang blonde na babae na nagsasanay gamit ang isang espada na nagsasagawa ng mga eleganteng galaw. Pinalakpakan ni Teppei ang kanyang pagganap ngunit inatake niya siya nang makita siyang may hawak na espada. Nakikisali sila sa isang tunggalian na nagpapakita ng kanilang dalubhasang swordsmanship. Bago matapos ang laban pinigilan sila ng lolo ni Teppei. Nakilala ni Ishan si Vincent at ang kanyang anak na babae kung saan tinawag ng ginang si Vincent na ama na inihayag ang kanyang sarili na si Sylvia Van Haas Senador ang panganay na anak na babae ni Vincent. Higit pa rito inanunsyo ng lolo ni Teppei na si Sylvia ay nobya ni Teppei na ikinagulat ni Teppei. Sa pag-uwi si Teppei ay nakatulog sa kotse ang kanyang lolo sa Utah na isiniwalat ang nakaraan niyo na kinuha mula sa isang ampunan at inaalagaan ng lolo na labis na ipinagpapasalamat niyo. Nagsimulang mag-isip-isip ang lolo kung ang arranged marriage ay tama para kina Teppei at Sylvia ngunit ipinahihiwatig niyo na sa huli ay nasa kanilang dalawa ang desisyon. Sa pagdating sa kanilang destinasyon ang bagong tahanan ni Teppei ay naging isang malaking mansyon na pag-aari ng kanyang lolo na iniwan si Teppei sa pangangalaga niyo. Sa loob ng mansyon sinalubong si Teppei ng 12-dosenang kasambahay na tumatawag sa kanya bilang master kaya hindi siya komportable. Hinihiling niya na tawagin sa kanyang pangalan ngunit hindi nila magagawa iyon dahil hindi ito pinahihintulutan. Ang sitwasyon ay kahit papaano ay nalutas. Iginian niyo si Teppei sa kanyang silid na ikinagulat niya sa laki at karangyan nito. Habang nakahiga siya sa kama pinag-isipan ni Teppei ang lahat ng nangyari noong araw na iyon kasama ang mga pakikipag-ugnayan niya kina Charlotte at Sylvia. Dahil hindi niya maintindihan ang maraming bagay tinawagan niya si Yu para magtanong tungkol sa pakikipag-ugnayan niya kay Sylvia na kinwestiyon ang pagkakapareho ng arranged marriages. Sumagot si Yu na ito ang pinakamahusay na pagpipilian ngunit hindi sumasang-ayon si Teppei na pinagtatalunan na hindi nito isinasaalang-alang ang kanilang mga damdamin at ang katotohanan na hindi nila lubos na kilala ang isa't isa. Binanggit din niya na sa kanilang tunggalian naramdaman niyang malungkot si Sylvia sa hindi malamang dahilan ngunit ibinasura ito upang maiwasang malito si Yu. Sa wakas tinanong ni Teppei kung maaaring kanselahin ang pakikipag-ugnayan na sinabi ni Yu na ito ay nakasalalay sa kanya. Kinabukasan sinimulan ni Teppei ang kanyang buhay bilang isang mayamang binata na hindi niya lubusang nakasanayan habang inaasikaso ng mga katulong ang bawat pangangailangan niya. Habang naghahanda para sa paaralan napansin niyang sasama si Yu. Si Teppei ay labis na kinakabahan tungkol sa kanyang bagong paaralan ngunit nagsimula ng isang pakikipag-usap sa isang dumaan na nakamotorsiklo upang makapagpahinga. Nagtatanong siya kung maaari ba siyang gumamit ng motorsiklo upang pumunta sa paaralan gaya ng lagi niyang ginagawa. Gayunpaman mariin itong itinanggi ni Yu na sinasabing ito ay masyadong mapanganib. Nangangatuwiran si Teppei na ang isang kotse ay parehong mapanganib ngunit tumanggi pa rin si Yu. Iminumungkahi ni Teppei na gamitin ang pera ng kanyang lolo upang lumikha ng isang motorsiklo na hindi mahuhulog o ma-aksident na sinang-ayunan ni Yu. Pagdating sa paaralan namangha si Teppei sa laki nito habang ipinaliwanag ni Yu na ang Shuhao Academy ay isang elite school kaya naman napakalaki nito. Pagdating sa paaralan lahat ay nakatingin kay Teppei dahil sikat na sikat ang pangalang Arima sa matataas na grupo. Pakiramdam na parang sentro ng atensyon nakatakas si Teppei. Kahit papaano napunta si Teppei sa cafeteria nagulat sa karangyan nito. Gayunpaman sa kanyang pagtalikod hindi sinasadyang may nabunggo siya na lumabas na si Shikaho Join ang presidente ng social club na sinamahan nina Erika Takezono at Ayano Kaneko. Pinagalitan nila si Teppei dahil sa pagiging pabaya at kawalan ng ugali ngunit sinabi ni Shikaho Join na kasalanan din niya ito. Pinuna rin niya ang kasuotan ni Teppei na nagtuturo sa kanya kung paano magsuot ng maayos sa institusyon. Ipinakilala ni Shikaho Join ang kanyang sarili para makilala siya ni Teppei ngunit hindi niya ito nakilala dahil kakalipat lang niya. Nagpaalam si Shikaho Join at sa pag-alis nila nahanap ni Yu si Teppei at dinala siya sa opisina para sa kanyang mga papeles. Sa opisina malugod siyang binabati ng lahat ng mga guro dahil ang kanyang lolo ay nagbigay ng napakalaking donasyon para doon mag-aral si Teppei. Sa silid-aralan ipinakilala ni Teppei ang kanyang sarili na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Arima.
Sa kanyang upuan nakilala niya si Nezo Haruko na napaka-outgoing at gustong makipagkaibigan kay Teppei, ngunit si Nezo ay itinulak sa tabi ng isang kawin ng mga estudyante na gustong makipag-usap kay Teppei. Sa pasilyo napansin ni Charlotte na pumapasok din sa paaralan si Teppei at natuwa siya. Pumapasok siya para sorpresahin siya at napakasaya niyang makita siya. Pinasalamatan muli ni Charlotte si Teppei sa pagligtas sa kanya noon at tumalon sa kanya sa tuwa na nagdulot ng eki moment sa pagitan nila. Biro ni Charlotte tungkol sa kahihiyan ni Teppei at nagulat ang buong klase sa kanilang sitwasyon. Habang sina Teppei at Charlotte ay nasa silid-aralan, lumapit si Sylvia upang batiin at salubungin si Teppei, ngunit pumasok siya sa sandali ng eki. Sa sobrang kahihiyan ay sumigaw siya ng mga malalaswang salita at tumakbo palayo, iniwan si Teppei na nag-aalala dahil si Sylvia ay tila hindi naiintindihan. Si Ayano na kaklase ni Teppei ay nagpaalam kay Sika na si Teppei ay isang arima at sa ilang kadahilanan kinasusuklaman ni Sika ang mga arimas. Sa panahon ng break si Teppei ay kasama ni Charlotte na nagsasabi sa kanya tungkol sa social club at kung paano kung gusto niyang makipag-ugnayan iyon ang lugar na dapat puntahan. Habang nag-uusap sila napansin ni Teppei si Sylvia na pupunta sa kanyang pagsasanay sa eskrima at medyo nag-aalala siya sa hindi pagkakaunawaan mula kanina. Tinanong ni Charlotte kung kilala niya si Sylvia at natapos niyang sabihin na si Sylvia ang kanyang fiancé. Sinabi ni Charlotte kay Teppei na dapat silang maging magkaibigan at tutulungan niya iyon. Dinala ni Charlotte si Teppei sa lugar ng pagsasanay kung saan naroon si Sylvia at nakilala siya ni Teppei sa pamamagitan ng kanyang postura tulad ng nakipag-away sila noon. Nagulat ito kay Charlotte. Nagsimula na ang laban ni Sylvia at napagtanto ni Teppei na hindi niya ginagamit ang lahat ng kanyang potensyal na hinuhusgahan na si Sylvia ay nagpipigil dahil walang tao sa kanyang Kailbel sa lugar na iyon at iyon ang dahilan kung bakit nakakaramdam ng kalungkutan ang kanyang espada. Nang makita ito ni Charlotte, tinawagan niya si Sylvia, sinabi sa kanya na gusto siyang labanan ni Teppei para hindi siya malungkot habang nagsasanay. Si Sylvia nang marinig ang lahat ng ito ay nagalit, ngunit tinanggap na labanan si Teppei. Ipinaalam ni Erika kina Sika at Ayano na magkakaroon ng tunggalian si Teppei kay Sylvia at pumunta sila upang tingnan kung paano ang laban. Sa lugar ng pagsasanay si Teppei at Sylvia ay naghahanda para sa tunggalian, ngunit si Sylvia ay nanalo dahil si Teppei ay hindi komportable sa mga bagay na kanyang ginagamit. Gayunpaman tumanggi si Sylvia na maging panalo dahil hindi komportable si Teppei at hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Pagkatapos sabihin ito ni Sylvia, dumating si Yu na may dalang espada ni Teppei na tinawagan niya kanina para ihatid para magkaroon siya ng magandang laban. Ngayon na mas comfortable si Teppei sa kanyang ginagamit at sa kanyang espada, parehong naghahanda na lumaban kasama si Charlotte bilang referee. Napagtanto nilang pareho silang bihasang eskrimador kaya naghahanda silang tapusin ang tunggalian sa isang suntok. Ibinigay na ang senyales para magsimula at pareho nilang inilabas ang kanilang pinakamabilis na strike. Sa pananaw ng lahat ito ay isang kurbatang, ngunit itinanggi ito ni Teppei na kinikilala na si Sylvia ay mas mabilis gamit ang espada. Sa ganitong paraan niresolba ni na Sylvia at Teppei ang kanilang mga isyu na pinaninindigan na kahit na engaged na sila sa huli, nakasalalay sa kanila ang pagiging magkaibigan. Masaya sina Charlotte at Yu na natapos ang lahat ng maayos, ngunit ang mga batang babae mula sa club ay nagalit. Si Charlotte dahil sa curiosity ay gustong makita ang espada ni Teppei. Dahil sa pagpupumilit ni Charlotte, pareho silang nahuhulog na lumikha ng isang eki scene sa Sylvia. Nang makita ito, patuloy na iniisip na sila ay malaswa. Pag-uwi kinausap ni Teppei si Yu tungkol sa social club na sinabi sa kanya ni Yu na isang lugar kung saan nagtitipon ang mga elite na sa palagay ni Teppei ay isang napaka-formal na lugar. Nalaman din niya na hindi makapasok si Yu bilang isang katulong na lalong nagpapahina sa loob ni Teppei tungkol sa lugar na iyon. Kinabukasan sa paaralan, dinala ni na Charlotte at Sylvia si Teppei upang makita ang gusali ng sosyal na club na napakalaki. Doon nakatagpo nila si Nezo, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ni Sika at ng kanyang mga kasama na sinisisi si Teppei dahil nandoon siya dahil hindi siya miyembro. Idiniin din nila na ang kanyang mga magulang ay namuhay tulad ng mga ordinaryong tao na ikinagalit ni Teppei. Natapos niyang sabihin na itikom mo ang bibig ng lahat, kaya sinabi sa kanya ni Sika na magkakaroon ng isang party at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili doon na karapat-dapat sa social club. Mula sa araw na iyon si Teppei ay nagsasanay ng husto kasama si Sylvia, natututo ng table manners kasama si Charlotte at nagsasagawa ng mga aralin sa sayaw kasama si Yu.
Habang nagsasanay kasama si Yo, naaalala ni Teppei ang kanyang ina dahil sa pag-aalaga ni Yo at kahit papaano tinanggap ni Teppei na masaya ang club. Binanggit din ni Yo na dapat makipagkaibigan si Teppei ng unti-unti upang mamuhay siya ng mapayapa at tahimik, ngunit laging binibigay ang lahat sa mga bagay. Lumipas ang mga araw at napagtanto ni Sika na kahit na si Teppei ay gumagawa ng araw-araw na pagsisikap, hindi ito nangangahulugan na siya ay gumagawa ng mabuti. Hindi pa rin comfortable si Teppei sa mga etikete, kaya iminumungkahi niyo na bilang isang eskrimador si Teppei ay mayroon ng gilas at dignidad, kaya't dapat niyang ilipat iyon sa kanyang pang-araw-araw na buhay na sinang-ayunan ng lahat ay isang magandang ideya. Lumipas ang oras at dumating na ang araw ng sayaw. Dumating si Teppei kasama sina Sylvia at Charlotte at hindi lang siya sinusunod ni Sika at ng iba pang mga babae kundi ng lahat ng nasa sayaw. Sa kabila ng lahat ng kaba, napatunayan ni Teppei ang pagiging matikas at marangal na buhok ng mga arimas na ikinagulat ng lahat sa kanyang pagganap, kabilang si Sika na unti-unting napagtanto na higit pa sa pagkamuhi ang nararamdaman niya kay Teppei. Tapos na ang party at nakahinga ng maluwag si Teppei dahil naging maayos ang lahat. Ibinigay ni Sika ang kanyang hatol sa kung ano ang ginawa niya sa party, ngunit binanggit din niya na hindi pa ito ang katapusan dahil kailangan niyang mag-organisa ng isang party upang matukoy ang kanyang pananatili sa club. Nakatuon lang si Sika kay Teppei na labis siyang nakaka-stress at nagagalit sa kanyang sarili. Sa bahay ni Teppei may nakita kaming motorsiklo sa labas. Binanggit niyo na ang motorsiklong gusto ni Teppei ang hindi nahuhulog na binanggit niyo bilang isang biro. Gayunpaman literal na kinuha niyo ang biro at nilikha ang motorsiklo. Sa kawalan ng paniwala, natama ni Teppei ang motorsiklo at talagang hindi ito nahulog. Palibhasa'y kakaiba ang sitwasyon, tinanggihan ni Teppei ang motorsiklo. Bumalik sa klase, tinanong ni Charlotte si Teppei tungkol sa party na gagawin niya, ngunit wala siyang ideya dahil pamilya at simpleng party lang ang pinuntahan niya. Binanggit ni Teppei na si Sika bilang presidente ay wala doon, ngunit ipinagtanggol ni na Erika at Ayano si Sika. Binanggit na siya ay nag-iisang anak na babae ng isang sikat na ahensya ng fashion at numero unong modelo para dito, kaya siya ay abala sa fashion show. Nagulat si Teppei dahil wala siyang alam dito. Nagbiro siya tungkol sa personalidad ni Sika, ngunit pumasok siya sa club noon at sinigawan si Teppei. Kaagad pagkatapos, tinawagan ni Sika si Nezo dahil hiniling niya sa kanya na samahan siya sa isang panayam para sa isang channel ng advertising na magaganap pagkatapos ng pagtatanghal ng mga produkto ng kanilang kumpanya ng pamilya. Bagamat hindi lubos na kumbinsido si Sika kay Nezo, siya ang tanging pagpipilian niya. Gayunpaman nilinaw niya kay Nezo na ibibigay ang mga sagot at kailangan lang niyang isaulo ang mga ito para matiyak na hindi masyadong nagsasalita si Nezo. Sa pag-uwi kasama si Yo, gustong malaman ni Teppei kung bakit kinamumuhian ni Sika ang armas, kung saan tumugon siya na hindi niya alam ang sagot doon, ngunit ang maaaring makaalam ay si Ishan. Isinasaalang-alang ni Teppei kung okay lang na magtanong sa kanya kaagad na sinang-ayunan ni Yo at sinabing nasa kanya ang lahat. Si Teppei ay agad na nagbago ng landas upang puntahan ang kanyang lolo. Sa kumpanya ng kanyang lolo, nagtanong si Ishan tungkol sa mga paaralan ni Teppei at sa relasyon nila ni Sylvia. Binanggit ni Teppei na sinusubukan niyang dahan-dahanin ang mga bagay-bagay sa paaralan at tungkol kay Sylvia, magkaibigan lang sila. Iniisip ng kanyang lolo na mabagal ang pag-usad ng kanilang relasyon, ngunit sa isang tabi nais ni Ishan na diretso sa punto, kaya nagtanong si Teppei tungkol sa problema kay Sika na kinikilala ang kanyang apelyido. Kinabukasan sa paaralan, binigyan ni Yu si Teppei ng isang sobre, ngunit hindi namin alam kung para saan ang nasa loob o kung para kanino iyon. Pumasok si Nezo sa klase at nakita namin na siya ay napakasakit ng sipon, ngunit iginiit ni Nezo na ayos lang siya at hindi niya kayang bigin si Sika. Gayunpaman, lumala ang kanyang kondisyon at ipinadala siya ni Teppei sa infirmary, kaya siya ang pupunta sa interview. Sa gusali ng panayam, si Sika ang nagtatanghal at laking gulat niya nang makita si Teppei doon. Sa likod ng entablado, ipinaliwanag ni Teppei kay Sika na nagkasakit si Nezo at siya lang ang available para sa interview, kaya nagbitiw si Sika sa kanyang sarili upang makapanayam si Teppei sa kanya. Nagsisimula na ang runway show at nakita namin na si Sika ay isang napaka-experienced na modelo. Pagkatapos ng palabas, naghanda sina Sika at Teppei para sa panayam at ang isang kinakabahan na Teppei ay pinagalitan ni Sika. Nagsisimula ang panayam at sinagot ni Teppei ang iba't ibang mga katanungan ng napaka-informal. Ang ilang mga tanong ay tungkol sa social club na mas marami kaming natutunan. Para sa huling tanong, nagbigay ng mature na sagot si Teppei na nagpapaliwanag na si Sika bilang pangulo ay isang likas na pinuno na nagbibigay inspirasyon sa lahat na sundan siya, at sa kabila ng lahat hindi siya mayabang, kaya naman iginagalang siya ng lahat.
Natutuwa si Sika na marinig ito ngunit tinutokso pa rin si Teppei sa dulo. Sa isang restaurant iniharap ni Teppei ang paksa ng kanyang pagkamuhi sa armas na ipinaliwanag ni Teppei ay dahil si Aisin sa kanyang kabataan ay nakatuon lamang sa negosyo at bilang isang resulta ang kanyang asawa ay nakaramdam ng kalungkutan at nagsimulang makipag-ugnayan sa lolo ni Sika. Nang malaman ito ni Aisin pinutol niya ang lahat ng relasyon sa pamilya Hojuan at pinalayas ang kanyang asawa. Naalala pa ito ni Aisin kaya naman hindi siya nakikipagnegosyo sa kanila kahit na nationally embarrassing ang pamilya ni Sika. Ang layunin ni Sika ay sirain si Aisin. Pinagmasdan ni Teppei ang sitwasyon at inilabas ang liham na ibinigay sa kanya ni Yun na nagpapakita na siya ay naging direktor ng mga kumpanya ng ERMA. Binanggit niya na ang kanyang lolo ay nagsisisi sa mga masasamang desisyon sa negosyo at hindi siya maaaring umatras dahil makakasira ito sa reputasyon ng kumpanya. Kaya dapat ayusin ng bagong henerasyon ang salungatan na ito simula sa Teppei na nag-aalok ng komersyal na deal kay Sika. Tuwang-tuwa si Sika na tinanggap niya si Teppei bilang direktor ng kanilang commercial deal. Sa paaralan nalaman ni na Charlotte at Sylvia ang lahat at binabati si Teppei para sa paglutas ng isang matagal ng hindi pagkakaunawaan na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang mga bagay na dapat gawin tulad ng pag-aayos ng party ng club. Sa pagpunta sa paaralan binabati ni Yu si Teppei sa mahusay na paghawak ng sitwasyon kay Sika kahit na sa tingin niya ay hindi ito malaking bagay dahil sa huli ay humingi siya ng tulong sa kanyang lolo. Binanggit ni Yu na ang paggamit ng kung ano ang mayroon sila upang makamit ang isang layunin ay hindi isang masamang bagay at pinasasalamatan ni Teppei si Yu para sa kanyang mga salita. Sa silid-aralan lumitaw si Nezo at tinanong si Teppei kung libre siya sa panahon ng bakasyon dahil gusto niyang gantimpalaan siya sa pagtulong sa sitwasyon kasama si Sika. Hindi sigurado si Teppei kung magiging abala siya ngunit tiniyak sa kanya ni Yu na magiging malaya siya. Para mas makumbinsi si Teppei sinabi ni Nezo na makakakuha siya ng mga reference para sa party na pinaplano niya kaya tinanggap ni Teppei. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Nezo na ito ay magiging isang high-class na party na may mga hosts na labis na nakakahiya kay Teppei. Tulad ng siya ay kumbinsido si Charlotte ay lumilitaw na anyayahan siya sa isang paglalakbay sa bakasyon. Sa club si Charlotte ay humingi ng pahintulot kay Sylvia na lumabas kasama si Teppei dahil siya ang kanyang kasintahan. Gayunpaman hindi interesado si Sylvia doon dahil hindi umuusad ang kanilang engagement. Hiniling din niya kay Charlotte na huwag sabihin sa sino man na lumabas siya kasama si Teppei na sinang-ayunan ni Sylvia. Sa bahay ni Sylvia naghahaponan ang pamilya Van Hassen at ang ama ni Sylvia ay nagtatanong tungkol kay Teppei dahil palagi niyang pinag-uusapan ito sa hapunan. Itinanggi ni Sylvia ang anumang mga isyo ngunit namumula na itinatanggi na palagi niyang pinag-uusapan si Teppei na binibiro ng kanyang nakababatang kapatid na babae na sinasabing iyon lang ang pinag-uusapan niya kapag siya ay bumalik mula sa paaralan. Nagalit si Sylvia dahil ayaw niyang mapilitan sa isang relasyon ngunit kailangan na nilang makauwi. Dito natin nalaman na hindi maganda ang pakikitungo ng kanilang bansa sa Japan kaya naman nasa Japan sila. Sa bahay ni Charlotte nakita namin siyang nahihirapang pumili ng damit para sa date nila ni Teppei. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Sylvia na mukhang malungkot at nalilito na humihiling sa kanya na batiin si Teppei para sa kanya. Sa araw ng petsa nagkita sina Charlotte at Teppei sa isang parke at sa kanyang sorpresa isinakay ni Charlotte si Teppei sa isang jet papuntang Osaka. Tinatamasa nila ang kalayaan lalo na si Charlotte dahil siya ay royalty. Hiniling ni Charlotte na huwag tretuhin na parang isang prinsesa sa buong petsa dahil gusto niyang makaranas ng isang normal na petsa. Bumisita sila sa maraming lugar tulad ng mall aquarium kung saan gustong bumili ni Charlotte ng penguin na hindi ginagawa sa mga normal na petsa at isang cafe na may mga hayop para sa pag-aampon. Nagpapahinga sila para mag-usap nakatutok sa pagkain. Sinabi ni Teppei na masarap magluto noon ang kanyang ina at nais ni Charlotte na matikman ang pagkain ng ina ni Teppei bago siya matapos magsalita. Nagpasya si Charlotte na sumakay sa isa pang atraksyon tinatamasa ang tanawin at ipagpatuloy ang nakaraang pag-uusap. Sinabi sa kanya ni Teppei ang tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang at kung paano siya napunta sa kanyang lolo na lumikha ng isang malungkot na kapaligiran. Pinawi ni Charlotte ang pag-igting ibinulalas ang tungkol sa magagandang tanawin at sinabihan siyang huwag sabihin na mahal niya lamang ang kanyang ina noong nakaraan dahil ang kanyang ina at ama ay nabubuhay pa sa loob niya at siya ay nabubuhay upang alalahanin sila. Nagsimulang makaramdam ng lamig si Charlotte at binanggit na ayaw niya sa taglamig ngunit sinabi sa kanya ni Teppei na ang taglamig sa Japan ay hindi lamang malamig mayroon itong maraming magagandang aspeto.
Tinanong ni Charlotte si Tepe kung pakakasalan niya si Sylvia na hindi niya alam kung paano tutugon. Sinimulan ni Charlotte na sabihin ang kanilang nakaraan at kung gaano sila kahusay na mga kaibigan mula noong sila ay maliit. Nalaman namin na ang ina ni Sylvia ay namatay sa isang aksidente na nag-iwan kay Sylvia na nalilito sa pagkawala ng kanyang ina at ang kanyang ama ay labis na nasaktan nang makita ang kanyang mga anak na babae na nagdurusa ng walang kasalanan. Napagtanto ni Tepe na sa kabila ng pagiging mayaman lahat ay may mga problemang dapat lutisin at mga pagkalugi na tatanggapin. Sa pagtatapos ng petsa may ideya si Tepe para sa party ng club na ikinatuwa niya. Nang makita si Tepe tumakbo si Charlotte sa kanya at hiniling sa kanya na mangako sa kanya na nangangako na hinding-hindi siya makakalimutan na laging aalalahanan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nalilito si Tepe ngunit sinabihan siya ni Charlotte na kalimutan ang lahat ng sinabi niya. Bumalik sa paaralan iniimbitahan ni Tepe ang lahat na dumalo sa kanyang party na isang paglalakbay sa mga hot spring tulad ng mga normal na tao. Dahil lahat sila ay mga high society karamihan sa kanila ay hindi alam ang mga pangunahing bagay na ginagawa ng mga normal na tao tulad ng pagbabayad ng ticket o pag-check-in. Sa isang tren nagsimula sila ng isang pag-uusap at binanggit ni Charlotte na sanay na siya sa tren dahil mayroon ding mga tren ang kanyang bansa. Sinabi ni Tepe na siya ay medyo normal na tao ngunit binanggit ni Sylvia na ang mga tren na iyon ay napaka-exclusibo na ang mga ito ay para lamang sa royalty. Sa inang mga silid ay pinaghihiwalay ng mga lalaki at babae ngunit sinundan ni Yu si Tepe hanggang sa huminto ito at sinabi sa kanya na mananatili siya sa parehong silid ng iba pang mga babae. Tumanggi si Yu sinabing tungkulin niyang makasama si Tepe ngunit sinabi niya sa kanya na mapapaligiran siya ng mga lalaki kung mananatili siya sa kanya. Kapag naayos na sa kanilang mga silid nagtitipon ang mga lalaki at ipinapahayag ang kanilang pananabik tungkol sa party. Gayunpaman ibinubunyag nila ang kanilang tunay na kulay sa pamamagitan ng pag-amin na ang kanilang pangunahing focus ay ang pag-espiya sa mga batang babae. Nagbiro si Tepe na siya ay isang maswerteng pervert kaya walang masamang mangyayari sa kanya at nag-aalok siya na ibahagi ang kanyang swerte sa lahat upang mag-espiya. Sa kwarto ng mga babae masaya sila tungkol sa paglalakbay sa mga hot spring at lahat sila ay nagpasya na maligo tulad ng mga normal na tao. Sa paliguan pinupuri nila ang isa't isa sa kanilang mga katangian at napagtanto ni Sika na wala siyang malalaking melon gaya ng iba. Samantala ang mga lalaki ay nakikinig sa lahat ng ginagawa ng mga babae na ikinatutuwa ng lahat ng mga teenager. Ang isa sa mga lalaki ay hindi na makayanan at nagpasya na mag-espiya ngunit siya ay mabilis na nahuli at minasaker ng lahat ng mga batang babae. Ang mga lalaki ay hindi pa sumusuko at nagpasya na sumubok ng ibang paraan upang mag-espiya. Lalapit pa lang sila may nahuli pang miyembro tapos nahuli din si Nezo. Tanging si Tepe na lang ang natitira na aksidenteng natapakan ang isang minahan na naglulunsad sa kanya sa paliguan ng mga babae na sinisira ang swerte ng maswerteng pervert. Sa lahat ng nasa labas sinimulan ng mga babae na pag-alitan ang mga lalaki sa kanilang ginawa maliban kay Yo na binanggit na kung tinanong siya ni Tepe ipinakita niya sa kanila. Nais silang parusahan ni Sika sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila sa buong araw ngunit pinatahimik ni Charlotte ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasabing dapat din nilang i-enjoy ang karanasan sa paglalakbay. Sumasang-ayon si Sika ngunit sa kondisyon na ang mga lalaki ay dapat manalo sa isang laban sa ping-pong. Sumang-ayon sila at magkatali ang magkabilang koponan ni Resolvo ang usapin at pinahihintulutan ang lahat na masiyahan sa paggawa ng karaoke, pagbili ng mga souvenir at kainan ng magkasama. Kapag oras na para matulog ang lahat ng mga batang babae ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano nangyari ang lahat at kung paano binago silang lahat ng impluwensya ni Tepe. Pumayag si Sika na tatanggapin si Tepe sa club. Manatiling gising sina Yu, Charlotte, Sylvia at Sika at napagtanto nilang lahat na gusto nila si Tepe. Tanggap nila na baka ma-inlove siya sa kahit sino sa kanila at gumawa ng kasunduan na kahit sinong mahalin ni Tepe mananatili silang magkaibigan. Sa paaralan nakikipagbiruan si Tepe kay Charlotte ngunit si Sylvia ay nanunood mula sa isang malayong pag-alala nang biglang sumulpot ang mayordoma ni Charlotte sa bintana ng paaralan na ibinulalas na si Tepe ay isang salot at hindi magandang impluwensya kay Charlotte. Sumigaw si Charlotte na si Tepe ang taong mahal niya ngunit hindi ito tinanggap ng mayordomo kaya sinundan niya sila para kunin si Charlotte. Pareho silang tumakbo at tumakas pagdating sa looban. Sinabi ni Tepe na dapat silang magpahinga ngunit tila sinaktan ni Charlotte ang sarili habang tumatakbo. Inakbayan siya ni Tepe nagluluksa sa sitwasyon kaya hiniling niyang pumunta sa hapunan sa isa sa mga restoran ng Arima bilang kabayaran na malugod niyang tinatanggap.
Sa infirmary nakabandage si Charlotte at biglang bumagsak ang mga pulang petals mula sa langit kasama ang isang malaking zeppelin kung saan tumalon ang isang lalaki. Nagkukumpulan ng lahat at nakita namin na lumapag ang lalaki sa terrace. Salamat kay Sylvia nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Hartman Bisselheim, ang negosyante mula sa bansang Charlotte. Ang lahat ay nalilito at nalaman namin na si Hartman ay nobya ni Charlotte kay Tepe at ang iba ay nagulat na lumilikha ng isang tense na kapaligiran. Gayunpaman niresolba ni Tepe ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong kay Charlotte kung kailan sila maaaring pumunta sa hapunan na nagpasaya kay Charlotte dahil nakalimutan niya ang tungkol sa pakikipag-ugnayan. Sa bahay ni Sylvia napansin namin na si Vincent ay sobrang nabalisa sa telepono nagsasalita tungkol sa isang bagay na may kaugnayan sa aristokrasya ng mga bansa at si Sylvia ay lihim na nakikinig na napagtanto na may isang bagay na malapit nang mangyari sa bansa ni Charlotte. Sa paaralan nagkikita sina Sylvia at Charlotte. Hinarap ni Sylvia si Charlotte tungkol sa mga bagay na pinag-usapan ng kanyang ama sa telepono dahil ang pagtatayo ng mga sandatang nuclear sa mga hangganan ay isang deklarasyon ng digmaan. Tila walang kamalay-malay si Charlotte at itinatanggi na sinabihan siya ng kahit ano kahit na itinatanggi niya na may alam ang kanyang ama. Nagpatuloy si Sylvia na nagsasabi na kung hindi ito kasalanan ng parehong bansa malamang na kasalanan ng ikatlong bansa na sinusubukang sirain ang mga relasyon sa pagitan nila o isang bagay na mas seryoso. Sa kalagitnaan ng pag-uusap na pagtanto nilang may nakikinig at ito pala ay si Seika na dumaan. Ibinahagi rin niya ang impormasyong narinig niya humihingi ng paumanhin sa pag-eavesdrop na ang isang lugar na tinatawag na Erma Hills ay magiging biktima ng isang kaganapan ngunit hindi nila alam kung ano o paano. Tulad ng date ni Tepe at Charlotte ngayon sa Erma Hills, si Tepe ay nasa reception na naghahanda ng lugar para makipagkita kay Charlotte. Biglang lumitaw si Hartman kasama ang kanyang sekretarya si Josephine Joster na bumati kay Tepe na binanggit na magkakaroon siya ng isang pulong kay Ishan. Magsisimula na ang pulong sa pagitan ni Ishan at Hartman at may nawawala kay Vincent bilang kinatawa ng Flemish. Kasama ang lahat magsisimula ang pulong na binabanggit ang isang pinagsamang proyekto sa pagitan ng Hazelrink Flemish at Erma upang lumikha ng isang resort sa mga hangganan ng bansa. Gayunpaman ang isang ikatlong bansa ay nakialam at gustong samantalahin ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga sandatang nuclear sa ilalim ng resort upang pukawin ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Nakatakas si Charlotte sa Erma Hills kung saan naroon si Tepe. Pagpapatuloy mula sa naunang pagpupulong sinimulan nilang isaalang-alang ang mga posibleng disadvantage ng proyekto at kung ano ang mga kahihinatnan nito. Sa bahay ni Sylvia nagtanong siya tungkol sa kanyang ama at sinabi ni Maria sa kanya na siya ay nasa isang pulong sa Erma Hills. Ipinaalam din sa kanya na dapat siyang pumunta doon. Nakita rin namin na may balak din si Seika na pumunta. Nakita si Tepe na nagsasanay gamit ang isang espada at dumating si Charlotte sa suite. Tinatawagan niya si Tepe na hindi napansin ang lahat ng mga tawag. Nag-aalala tumawag siya pabalik ngunit sa sandaling sasagutin ni Charlotte na wala ng kuryente ang buong gusali dahilan upang ibinaba niya ang telepono at ibaba ang tawag. Dahil hindi siya sumasagot nakatanggap si Tepe ng isang nagbabantang mensahe na papatayin ang kanyang mga bagong mahal sa buhay. Sa labas ng Erma Hills 12-dosenang armadong kalalakihan ang handang sumalakay. Sa Erma Hills kinokontrol ng mga umaatake ang lugar na umaabot sa pulong para sa resort. Nalaman namin na ang nasa likod nito ay ang sekretarya ni Hartman si Josephine na iniwan si Hartman na nagtataka. Kahit papaano nakipag-ugnayan si Yu sa silid na nagpapatunay sa kapakanan ng mga naruroon. Kinukumpirma ni Yu at Tepe ang sitwasyon mula sa labas bagaman nag-aalala si Tepe kay Charlotte dahil hindi niya sinasagot ang telepono. Sa hotel si Charlotte ay kinuha sa kustodiya ng tatlong umaatake na nagsasabi sa kanya na hanggat siya ay nananatiling tahimik hindi nila siya sasaktan. Gayunpaman ang mga umaatake ay medyo malamaya at sinabi pa ni Charlotte na sila ay mabubuting tao. Tinanong niya kung bakit ang pag-atake kung saan binanggit nila na ang pangkat ng Erma ay maraming mga kaaway at upang masira ang kanilang reputasyon ginagawa nila ito. Hinihintay nila ang balita na malaman ang tungkol sa pag-atake ngunit humingi ng pabor si Seika sa kanyang lolo upang pigilan ang balita na mag-broadcast ng anuman tungkol sa nangyayari sa Erma Hills. Nagulat ang lahat ng umaatake na hindi saklaw ng balita ang pag-atake. Napagtanto ni Ishan na si Hojuan ang tumutulong sa kanila at nalaman din namin na si Yu ay isang eksperto sa computer kasama ang iba pang mga kasambahay na ikinagulat ni Tepe. Bulalas ni Yu na normal lang iyon para sa isang kasambahay.
Pagkatapos ng cyber battle nakuha ni Yu ang control sa Erma Hills para makita ang mga security camera. Nalaman na nasa parehong gusali rin si Charlotte ngunit nabawi ng mga attacker ang control sa gusali. Si Teppei nang makita ito ay nag-isip sandali at nagpa siya na pumunta sa gusali upang ipakita ang kahinaan ng mga umaatake. Si Yu na labis na nag-aalala ay tinanggap ang plano ni Teppei. Nagpa siya si Teppei na sumakay sa motorsiklo gamit ang hindi mahulog ngunit lumitaw si Sylvia at sinabi sa kanya na alam na niya ang sitwasyon at kahit na ayaw niya sa kanya sasama siya sa kanya. Sa labas ng bahay ni Teppei may mga lalaking nagsimulang humabol sa kanila, pinagbabaril sila. Naiiwas ni Teppei ang mga bala ngunit hindi niya ito magawa ng maayos dahil ang motorsiklo ay hindi makaskid. Kaya't ipinaalam sa kanya ni Yu na ang motorsiklo ay may mga missile at nagawa nilang makatakas sa panganib. Sa silid kung nasaan si Charlotte, nais niyang malaman kung bakit gusto nilang sirain ang reputasyon ng Erma kung saan ang sumasalakay ay tumugon na hindi niya maintindihan dahil siya ay laging naninirahan sa paraiso habang siya ay nabubuhay sa kahirapan, palaging nakatingin sa mayaman. Sa makatuwid ipinaparamdam sa mga nasa paraiso na ang impyerno ay isang patas na trabahong dapat gawin. Pinamamahalaan ni Teppei at Sylvia na makalusot sa gusali at napansin na ang mga umaatake ay napakatiwala at nakaka-relax. Salamat kayo, pareho nilang natatanggap ang lokasyon ng lahat at nagmamadaling iligtas sila ngunit sa kalagitnaan ay napuno sila ng mga bala kaya umatras sila. Nakasalubong ang espesyal na grupo ng pag-atake ng Erma. Biglang may sumulpot na idol club sa harap ng building na inilipat ang atensyon ng reporter sa concert. Nalaman din natin na si Sika ang nasa likod nito. Pinagmamasdan ito ni Josephine at iniisip ng ilang mersenaryo na mali ang lahat. Binanggit ni Josephine na mayroon siyang isa pang panlilinlang ngunit sinugod siya ni Hartman upang subukang pigilan sila at narinig ang Diyos. Bumalik kasama si Charlotte, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa kidnapper. Binanggit na walang kasalanan ito at kung gusto niya ng tulong ay maaari siyang humingi, at least siya ay tumugon, ngunit sinabi sa kanya ng kidnapper na pagkatapos humingi ng tulong ang mga bagay ay makukuha lamang. Mas malala at nagsasalita siya na parang mayaman taong walang ideya kung paano nabubuhay ang iba. Sumakay sina Teppei at Sylvia sa helicopter ni Sika at talakayin kung paano pinangangasiwaan ang sitwasyon hanggat maaari. Bukod pa rito, nakikita natin na unti-unting nababalik ni Yu ang kontrol sa gusali kaya inactivate niya ang sistema ng seguridad para makapasok ang mga puwersa ng Erma mula sa ibaba at ang mga lalaki ay makapasok mula sa itaas. Sa isang scripted feat tumalon si Sylvia mula sa helicopter at nagpalit ng kanyang suit sa kalagitnaan ng hangin na nagpatomba sa dalawang umaatake at lahat sila ay ligtas na nakarating. Sa silid kung saan naganap ang pagpupulong, nakita namin na si Hartman ang nabaril at si Vincent na medyo pagod sa sitwasyon ay gustong malaman ang tunay na intensyon ng mga umaatake. Ipinaliwanag ni Josephine na tinatawag nila ang kanilang sarili na katotohanan at ang tanging motibo lamang nila ay ipahiya sila, ngunit nabigo na ang plano kaya nagpa siya silang umatras ngunit hindi bago ang pagpaplanong bombahin ang gusali. Naramdaman ni Teppei at Sylvia na may mali ngunit dapat nilang ipagpatuloy at iligtas ang lahat. Dumating sila kasama sina Ishan at Vincent ngunit nagpa siya si Teppei na mabilis na iligtas si Charlotte. Narating ni Teppei ang sahig kung nasaan si Charlotte ngunit hindi niya alam ang silid kaya tinawag niya ang kanyang pangalan. Si Charlotte na apektado pa rin ng mga salita ng mga umaatake ay narinig siya at tumawag pabalik na nagpapahintulot kay Teppei na mahanap siya. Sinubukan niyang kumilos ng malakas ngunit sa yakap ni Teppei bumitaw siya at umiyak sa takot. Nang ligtas ang lahat, sinabi ni Charlotte kay Teppei na ang gusali ay puno ng mga bomba na ikinagulat ng lahat at muling bumagsak ang sistema ng gusali. Sa helicopter ipinaalam ni Yu sa iba ang tungkol sa mga nakatanim na bomba at nasa panganib sina Teppei at Charlotte kung mananatili sila doon. Binanggit din ni Yu na hindi niya ma-deactivate ang mga bomba dahil sa system na kanilang na-install. Ang mga batang babae ay gustong bumalik para sa kanila ngunit ito ay magiging mapanganib para sa lahat. Si Teppei at Charlotte ay naghahanap ng paraan upang makatakas ngunit ang lahat ay selyado ng sistema ng seguridad. Nakipag-ugnayan sa kanila si Josephine na sinasabing ay enjoy ang kanilang explosive date. Bumalik sa bahay ni Teppei, wala pa ring magawa si Yu sa sistema ng bomba. Binanggit niya na may paraan at kung gagamitin niya ito masisira ang lahat sa sistema ng Erma Company. Si Ishan nang marinig ito ay nagtanong kung gaano katagal bago mabawi ang mga system kung ang lahat ay nalinis, kung saan siya ay tumugon na ito ay tatagal lamang ng ilang minuto. Agad na iniutos ni Ishan na linisin ang sistema ng Erma Company.
Ang mga kasambahay ay nakatanggap ng tawag mula sa Irma Special Attack Group na nagsasabing nahanap na nila ang mga bomba at ang mga ito ay mga cable bomb kaya dapat itong i-deactivate ng manual. Dalawang bomba ang i-deactivate ng Special Attack Group ngunit ang iba ay nangangailangan ng mas maraming tao. Nagboluntaryo si Sylvia na i-deactivate ang isang bomba na nagbibigay diin na hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang dalawang kaibigan. Si Stika nang marinig ito ay nagpasya din na pumunta upang i-deactivate ang isa pang bomba na iniiwan ng isang bomba na walang sino mang magde-deactivate nito. Ang pinakamalapit sa bombang iyon ay sina Tepe at Charlotte kaya sila ang magde-deactivate ng huling bomba. Ang plano upang ihinto ang mga bomba ay nagsisimula sa lahat ng pumunta sa kanilang mga posisyon kahit na si Tepe ay nakatagpo ng ilang mga hadlang. Nagagawa niyang malampasan silang lahat. Dumating sina Sylvia at Stika sakay ng helicopter sa gusali. Habang naglalakbay pinag-uusapan nila ang kanilang relasyon ni Tepe na mas pinatutunayan na pareho nilang mahal si Tepe sa kabila ng kanyang mga kapintasan. Ang oras ay tumatakbo kaya lahat sila ay nasa kanilang mga posisyon upang i-deactivate ang mga bomba ngunit nakasalubong ni Tepe ang lalaking dumukot kay Charlotte. Tinalo siya ni Tepe at nagawa niyang i-disconnecta ang bomba ngunit wala ng gaanong oras kaya itinapon siya ni Tepe sa basurahan na binati niya dahil ang mga chute ay kasing lumalaban sa mga pintuan ng seguridad ng kumpanya. Sa pagresolba ng sitwasyon gumaan ang pakiramdam ng lahat. Nagtipon ng mga lalaki upang ipagdiwang ang tagumpay ngunit sinabi ni Sylvia kay Charlotte na namatay si Hartman na ikinalulungkot ni Charlotte. Si Charlotte ay sinundo ng isang limousine ang driver nito ay ipinahayag na si Hartman. Ikaw Ishan at Vincent ay dumating sa gusali. Tumakbo ka at tumalon para yakapin si Tepe. Napakasaya niya binanggit ni Ishan na tinawagan na niya si Alfred para sunduin si Charlotte ngunit nataranta ang lahat dahil may ibang dumating para sunduin siya sa ngalan ni Alfred at sa sandaling iyon napagtanto ng lahat na kinidnap si Charlotte. Umuwi ang lahat ngunit lahat sila ay labis na naapektuhan ng pagkidnap kay Charlotte lalo na si Tepe na nagdadalamati sa hindi niya higit na protektahan. Noong nakaraang araw lahat ay nagtitipon sa Irma Hills upang matuto ng higit pa tungkol sa pagkidnap na natuklasan na ang may kasalanan ay si Hartman na hindi namatay at lahat ay nalinlang sa kanilang pagganap. Kinumpirma rin na si Hartman ang kasangkot sa pagtatayo ng mga sandatang nuclear na nagdaragdag ng mga problema dahil ang mga bata ay hindi maaaring makagambala sa isang internasyonal na problema. Sa paaralan hinahamon lamang ni Tepe ang lahat at ayaw makipag-usap sa sinuman. Pagkatapos ng klase pumunta si Tepe sa lugar kung saan niya unang nakilala si Charlotte inaalala ang lahat ng mga sandali na kasama niya ito. Sa bansa ni Charlotte nagising siya sa isang tren kung saan naroon din si Hartman. Ikinwento niya rito ang mga plano nila ni Tepe dahil kapag namatay si Tepe walang magiging kinabukasan ng Irma Company. Hindi pa rin natin alam ang tunay na dahilan ng pagkamuhi ni Hartman ngunit malalaman natin mamaya. Sa bahay ni Tepe nakilala mo si Sylvia na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Charlotte na nasa kanyang bansa. Si Tepe ay dumating sa bahay at binati ni Sika na humarap sa kanya tungkol sa katotohanan na wala siyang ginagawa upang subukang iligtas si Charlotte ngunit siya ay masyadong nalilito upang malaman kung ano ang gagawin. Nilapitan ni Sika ang isang balisang Tepe at hinalikan siya sinabi sa kanya na kahit sobrang down siya ang lalaking mahal niya. Si Sylvia ay umalis ng bahay at sinabing gagawin niya rin ito ngunit hindi siya hinahalikan. Sa halip sa huli ay sinasampal siya at sinisiraan niya kung saan napunta ang lahat ng lakas ng loob na nagpakilala sa kanya at nahihiya siyang ituring siyang kanyang karibal. Binanggit din niya na alam na nila ang kinaroroonan ni Charlotte at balak niyang iligtas siya mag-isa kung kinakailangan. Pumasok silang dalawa para sumama kay Charlotte na iwan kang namamahala kay Tepe. Sa kwarto ni Tepe hindi mo alam kung ano ang sasabihin sa kanya kaya inaalaw na lang niya ito dahil iyon ang higit na kailangan ni Tepe. Sa huli ay sasabihin mo sa kanya na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga bagay-bagay kung saan nagpasya si Tepe na may mahinahong puso na pumunta at iligtas din si Charlotte. Sa tren nakita namin na sina Hartman at Josephine ay nasa isang relasyon at si Hartman ay medyo snob na may isang playboy na saloobin. Bukod pa rito napansin namin na nagsaselo si Josephine kay Charlotte dahil engaged pa rin siya kay Hartman at nileak niya ang impormasyong pupunta si Charlotte sa kanyang sariling bansa. Sa bahay ni Sylvia nalaman namin na babalik si Vincent sa kanyang sariling bansa upang manguna sa mga bagay-bagay umaasa na ang kanyang mga anak na babae ay mananatili sa Japan ng ligtas ngunit parehong nagpasya na sumama sa kanilang ama dahil tungkulin nila bilang mga aristokrata na pumunta doon para sa mga tao.
Sa Japan nakipagkita si Teppei sa kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng payo kung paano pangasiwaan ang negosyo sa hinaharap at binigyan siya ng espada na nasa pamilya sa mga henerasyon. Mabilis na nagtakda si Teppei upang iligtas si Charlotte ngunit naroon ka at nakakaramdam ng kalungkutan dahil hindi niya masabi kay Teppei na mahal niya ito. Sinabi sa kanya ni Isha na dahil lamang siya ay isang alipin ay hindi nangangahulugan na hindi siya maaaring maging masaya. Sa paliparan naghanda si Teppei na iligtas si Charlotte at nandoon si Sika at hindi mapigilan ang kanyang nararamdaman para kay Teppei na nauwi sa pagyakap sa kanya at pag-iyak para sa kanya. Sa eroplano nakikita ka naming nagtatrabaho bilang intelligence kinokontrol ang rescue operation at nakikipag-usap sa lahat ng kasangkot. Tumulong si Vincent sa mga kabalyerya sa pag-atake at si Alfred naman ay tumulong sa mga plano ng tren. Sa tren nakita namin si Hartman at ang kanyang mga alipors na naghahanda upang magtakda ng isang bitag laban kay Arima at sa iba pa. Dumating si Teppei sa bansa ni Sylvia kung saan nakasuot si Sylvia ng armor ng kanyang bansa na isa rin siyang squadron captain dahil natalo niya ang dating kapitan pagdating pa lang niya sa bansa. Dumating si Vincent at inimbitahan ka ni Teppei sa isang party bago magsimula ang operasyon dahil ito ay isang welcome tradition para sa bansa. Sa party nasa labas sina Sylvia at Teppei na nagsisimula ng isang pag-uusap kung saan ipinakilala siya ni Sylvia sa kanyang ina na namatay. Pagkatapos nito naaalala nila kung paano sila nagkakilala at nagpasya na magkaroon ng isang labanan upang alalahanin ang mga lumang panahon. Nagsabunutan sila ng espada at nagsimulang mapagtanto ang kanilang mga mithiin bilang kani-kanilang tagapagmana. Sa huli natalo si Teppei at hiniling ni Sylvia sa kanya na putulin ang pakikipag-ugnayan. Si Teppei nalilito ay hindi alam kung ano ang sasabihin ngunit hinalikan lamang siya ni Sylvia na sinasabi sa kanya na dapat nilang iligtas si Charlotte. Ito ang araw ng operasyon at ang lahat ay nagtitipon upang tukuyin ang pinal na plano na alam ng lahat kung ano ang gagawin. Si Sylvia ay naghahanda kasama ang mga kabalyero at nagbabala na ang tren ay nakarating na sa kanilang teritoryo nagbabala rin na ihinto ang tren o sila ay aatake ngunit hindi nakinig si Hartman at nagpatuloy sa paggalaw ng tren. Sa kabilang banda sinusubukan ni Teppei na humanap ng entry point sa tren ngunit inatake siya ng tren. Doon namin natuklasan na ang nakasakay sa motorsiklo ay hindi si Teppei ngunit si Alfred na namamahala sa pagpasok na nagpatomba ng ilang umaatake. Nasa unahan si Teppei na naghihintay ng pasukan at tumalon siya para makapasok at huminto sa tren. Napagtanto ni Hartman ang plano at ipinadala si Josephine upang pigilan si Teppei at ang mga alipin upang pigilan ang mga nagmumula sa likuran. Sa daan kinukuha ni Josephine si Charlotte para gamitin siya bilang bihag para sumuko si Teppei sa pagpapahinto ng tren. Bumilis muli ang tren at gusto ni Josephine na patayin sina Charlotte at Teppei minsan at para sa lahat pagpuntirya sa kanila. Nakarinig kami ng isang putok ng baril na lumabas na si Hartman ang bumaril kay Josephine na ikinamatay niya dahil hindi siya sumunod sa itinatag na plano. Sinimulan ni Hartman na isalaysay ang isang bahagi ng kanyang nakaraan kung saan siya ay isang mandurukot at nang siya ay matuklasan ni Ishan Arima nakaramdam siya ng labis na kahihiyan kaya nanumpa siyang maghihiganti siya para dito. Inilabas ni Hartman ang mga compartment ng tren na naglalayong kina Teppei at Charlotte ngunit sa isang sandali ng kawalang ingat inatake ni Teppei ang mga alipors ni Hartman at kinuha ang kanyang espada upang tapusin si Hartman. Gayunpaman nabaril ni Hartman ang mga cable ng tren na naging dahilan upang muntik nang mahulog si Charlotte sa tren. Sinamantala ni Hartman ang pagkakataong ito para barilin si Teppei na nahulog sa tren ngunit nailigtas si Charlotte sa tamang oras. Sa paaralan labis na nag-aalala sina Erika at Ayano para kay Sika dahil labis siyang nabalisa at sabik na malaman kung ano ang kalagayan ng mga lalaki ngunit sinabi ni Nezo na magiging maayos ang lahat dahil inililigtas ni Teppei ang iba sa kabilang panig ng mundo. Sinaktan nila siya sinasabing confidential na impormasyon iyon ngunit lumabas na sinabi niya sa buong club. Sa tren ibinunyag ni Hartman ang kanyang tunay na plano para maniwala ang mga tao na si Teppei Arima ang pumatay kay Charlotte at na siya ang nagligtas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Charlotte na walang maniniwala sa kanya ngunit binanggit ni Hartman na ang paghawak sa katotohanan ay napakadali. Napagtanto ni Charlotte na buhay si Josephine at hiniling niya kay Hartman na patayin siya ngunit tumanggi siya sinabi sa kanya na kung gusto niya maaari niya itong tulungan. Binanggit ni Hartman na ganito ang pakiramdam na magkaroon ng ganoon kabigat na pasanin ngunit sinabi ni Charlotte na ang paggawa ng iyong makakaya ay ang pinakamahalaga kahit na may ganoong kabigat na pasanin.
Sa labas ng tren nalaman namin na si Tepe ay buhay at sumusulong kasama sina Alfred at Sylvia ngunit dahil sa bigat ng 3 tao ang motorsiklo ay napakabagal kaya nagpasya sila sa isang laro sa pagitan ni Tepe at Alfred upang makita kung sino ang naiwan na si Alfred. Bumalik sa tren si Josephine ay naghihirap ngunit ang mga umaatake na talagang mabubuting tao at palaging kasama ni Charlotte na tumutulong sa kanya ay lumitaw. Binanggit nila na pareho silang nag-aral ng medisina. Nagawa ni Tepe na makipag-ugnayan sa iyo at hiniling sa kanya na bigyan siya ng bagong ruta para makarating sa tren kung saan ginagabayan niya sila. Sina Tepe at Sylvia ay namamahala upang maabot ang tren ngunit sila ay inaatake ng mga umaatake. Itinulak sila ni Charlotte pinayagan ng mga lalaki na lumapit ngunit lumitaw si Hartman na nahuli si Charlotte. Si Tepe ay namamahala na pumasok sa tren sa pamamagitan ng pagsira sa mga bintana at sa parehong oras si Charlotte ay namamahala upang makatakas mula sa Hartman ngunit muli niya itong nahuli pagkaraan ng ilang sandali. Dumating si Tepe sa tamang oras upang harapin si Hartman na sinasabi sa kanya kung ano talaga ang iniisip niya dahil sa puot na kanyang kinikimkim na sinasabi na ang ginawa ng kanyang lolo ay hindi para ipahiya siya ngunit para ipaunawa sa kanya na ang pagnanakaw ay walang makakamit. Binanggit din niya ang ibang mga babae. Itinuro mo sa kanya na lahat ng bagay sa mundo ay may layunin. Itinuro sa kanya ni Sika na habang umaakyat ka mas lumalakas ka at itinuro sa kanya ni Sylvia na ang mga damdamin ay maaaring maihatid ng walang salita. Si Hartman nang marinig ang lahat ng ito ay nagpasya na pasabugan ang mga pampasabog ng tren. Sa wakas nalaman namin na si Hartman ang pumatay sa mga magulang ni Tepe. Pinipigilan ni Tepe ang kanyang galit at sinabi ang ilang mga huling salita binanggit na itinuro sa kanya ni Charlotte na hanggat siya ay nabubuhay hanggat ang mga alaala ng kanyang mga mahal sa buhay ay nabubuhay sa loob niya patuloy silang mabubuhay sa loob niya at sa kanyang puso kaya pagpapatawad kay Hartman sa kanyang ginawa. Narinig ni Hartman ang mga salitang ito at pinatunayan na tapos na ang lahat ngunit sa isang suntok sa mukha sa wakas ay nag-ebanghelyo sa kanya si Tepe. Sa wakas ay sumabog ang tren at lahat ay natapon ngunit sina Tepe at Charlotte ay nahuli ni Sylvia samantalang si Hartman ay nahuli ni Alfred na itinapon siya sa ilog. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang maayos ang pagtatapos ng mga pangyayari. Si Charlotte masaya ay itinapon ang sarili kay Tepe ngunit sila ay nag-ambala ni Sylvia na sumigaw lamang sa kanila dahil sa pagiging masyadong malaswa. Sa paaralan lahat ay nakakatanggap ng impormasyon na ang mga lalaki ay okay at babalik sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito nakikita namin na si Josephine ay nagpapatatag at si Hartman ay naghihintay sa kanyang tabi. Sabihin mo kay Steppy kung magkano ang ginastos nila bilang kabayaran sa mga pinsala ngunit hindi iyon problema para sa Armas. Ang problema ay dapat magpasalamat at humingi ng tawad si Tepe sa mga taong tumulong sa kanya lahat sila ay nagsasabi sa kanya na ang regalo ay nakasalalay sa kanya. Bumalik sa club ang lahat ay nakabihis ng formal at handa na para sa welcome party. Humakbang si Sika at hiniram si Tepe para sumayaw pagkatapos ay hinaila siya ni Sylvia para sumayaw. Isasama rin siya ni Charlotte para sumayaw at sa wakas sinunggaban din siya ni Tepe para sumayaw. Habang nangyayari ang lahat ng ito ang lahat ay nagsimulang magbigay ng mga talumpati tungkol sa kung paano sila pinagtagpo ng tadhana at na sila ay masisiyahan sa himala ng pagiging magkasama.